Sundan natin ngayon si Kristo sa kanyang buhay, pagpapakasakit at kamatayan. Sa tulong ng seguidores, pinakikiusapan po namin na maghanda na ang mga karosa ayon sa opisyal na listahan at pagkakasunod-sunod ng mga imahen. Ito ay alinsunod sa inihanda ng Parish Worship Ministry, Holy Week, Procession Committee, at kapatigan ng mga tagapangalaga ng imahen sa mahal na araw. Unang bahagi, mga apostol, evangelista at disipulo ng Panginoong Hesukristo. San Pedro Apostol, isang mangingisda mula sa Bethsaida at kapatid ni San Andres, tinawag siyang prinsipe ng mga apostol. Noong ipinahayag niya ang kanyang pananalig sa anak ng Diyos, ang pangalang Simon ay pinalitan ng Pedro. Sa pasyon ni Jesucristo ay 3 ulit niyang itinatwa ang Panginoon. Ngunit humingi din ng kapatawaran. Siya ang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, ang alagad na kauna-unahang tinawag ng Panginoon, kapatid ni San Pedro Apostol at tagasunod ni San Juan Bautista bago naging disipulo. Siya ang nakatagpo sa batang pinagmulan ng isda at tinapay para sa pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. Nangangal pagkatapos ng Pentecostes, ngunit naging martir sa pamamagitan ng pagpako sa Cruz de Gosata o Cruz de Egis. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Wala pa, siyempre, ayaw na nila tayo sa ating wala mo. Santiago Mayor Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni San Juan Apostol. Siya ay tinawag na mayor upang mapabukod sa nakababatang Santiago, naging saksi ng muling pagkabuhay sa anak ni Jairo, pagbabagong anyo ni Jesus sa Tabor, at ang panalangin sa Getsemani. Nangaral sa Espanya at bumalik sa Judea. Siya ang kauna-unahang martir ng kahirapan at pinugutan ng ulo sa Jerusalem. Santiago Mayor Apostol, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol, isang disipulo mula sa Bethsaida. Siya ang humikayat kay San Bartolome Apostol upang maging alagad din ng Panginoon. Noong tinanong siya ni Jesus na ipakita ang makapangyarihang Diyos Ama, ay sinagot siya na, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Sa kanyang pangangaral ay dinakip siya sa Gresya.
ipinako sa matangkad na krus na naging sagisang niya. San Felipe Apostol, Ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, mula sa bayan ng Cana, siya ay kilala din bilang Nathaniel. Hinikayat siya ni San Felipe Apostol para maging alagad din ng Panginoon. Nang makita ng apostol si Jesus, ay agad niyang sinabi ang, "Ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel." Nangaral pagkatapos ng Pentecostes at nakarating sa Armenia. Nanakip ng mga barbaro sa Albanopolis at tinanggalan ng balat hanggang sa mamatay. San Bartolome Apostol, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, kilala rin bilang Didymus, na sa wikang Griego ay kambal. Bago pa man ang pagkamatay ni Jesus, ay walang takot niyang ay pinahayag ang sumama tayo kay Jesus kahit sa kamatayan. Ngunit nag-alinlangan kung tunay ngang nabuhay na muli ang Panginoon. Agad siyang naniwala nang magpakita ito sa kanya. Nangaral sa India at naging martir noong pinagtutusok ng sipat. Santo Tomas Apostol, Ipanalangin mo kami. Santiago Menor Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Judas Tadeo Apostol. Tinawag siyang menor upang maiba sa nakatatang ng Santiago. Pinaniniwalaan na may akda ng isang epistol na nagbigay pansin sa kahalagahan ng mga mabuting gawa upang masigasig sa pananampalataya sa Diyos. Ang simbolo niya ay pamalong kahoy na ginamit sa kanya, kaya naging martir. Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid na Santiago Menor Apostol. Sa huling hapunan ay tinanong niya si Jesucristo kung bakit sa kanila lamang nagpakita at hindi sa mundo. Sagot ng Panginoon, ang sino mang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral. Karaniwang hawak niya ang medalyon ng Edesa na may mukha ni Jesus at kahoy pamalo na pinangbawi sa kanyang buhay. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, mula sa bayan ng Cana, siya ay tinaguriang makabayan dahil sa kanyang masugid na pagsunod sa batas ng mga Hudyo. Tinawag din siyang Zilote ni San Lucas Evangelista na isang grupo ng mga mapagmalasakit sa bayan. Pagkatapos ng Pentecostes ay nangaral siya sa Ehipto hanggang Persya. Nang makita ng mga galit na Persyano, ay hinuli at nilagari ang kanyang katawan. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Nasundan niya ang pagbibinyag sa ilog Jordan hanggang sa pag-akyat sa langit. Siya ay naging kahalili ni Judas Iscariote noong mabunod ang kanyang tanda kaysa kay San Jose Barrabas Justo. Panlihim na pinatakip ng mga Sanhedrin
at binato hanggang mamatay. Tinitak ang kanyang ulo para palabasing kalaban ni Cesar. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol y Evangelista. Kilala din siya bilang Levi ng Capernaum. Ang alagad na ito ay tinawag ng Panginoong Hesukristo habang naghahanap buhay na tagapaningil ng buwis. Sinasabing nakarating siya sa Ethiopia para mangaral at doon ay naging martir. Simbolo niya ang anghel na ang ibig sabihin ay lakas ng dahilan para sa kaligtasan. Mula sa kanyang panulat ang unang aklat ng bagong tipan. San Mateo Apostol y Evangelista. Ipanalangin mo kami. San Marcos Evangelista. Mula sa kanyang panulat ang ikalawang aklat ng bagong tipan kung saan bahagi ang pangangaral at pasyon ni Jesucristo. Anak siya ni Santa Maria ng Chipre. Pinaniniwalaang sinugo siya ng Panginoon habang dala ang banga ng tubig para malaman ng mga apostol kung saan ihahanda ang huling hapunan. Simbolo niya ang leyon na may pakpak bilang lakas ng loob tungo sa kaligtasan. San Marcos Evangelista, Ipanalangin mo kami. San Lucas Evangelista. Ang ikatlong aklat ng bagong tipan ay mula sa kanyang panulat, kung saan ibinahagi ang pangangaral at pasyon ni Hesukristo. Siya din ang mayakda ng aklat ng mga gawa na nagsaad ng kasaysayan ng simbahan at pagyabong ng mabuting balita sa Roma. Simbolo niya ay torong may pakpak nang ibig sabihin ay pagiging handa sa pagsasakripisyo upang sumunod sa Panginoon. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista. Ang imaheng ni San Juan bilang manunulat ng Ebanghelyo ay may hawak na pluma. Mula sa kanyang akda ang ika-4 na aklat ng bagong tipan at siya din ang bumuo ng aklat ng Apokalipsis. Magugunitan siya ang pinakabatang disipulo sa hanay ng mga apostol ng Panginoon. Simbolo niya ang agila na ang kahulugan ay pag-asam sa walang hanggang buhay na kasama si Jesus. San Juan Evangelista, Ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania. Kapatid ni na Santa Marta at Santa Maria de Betania, tinaguriang minamahal na kaibigan ng Panginoon. Nang siya ay magkasakit, ay sinabi ni Jesus na hindi iyon tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngunit noong pumanaw si San Lazaro, ay umiyak ang Panginoon. Nagpunta siya sa libingan at binuhay ang disipulo kahit 4 na araw na itong nakahimlay sa yungin. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. San Dimas Penitente. Higit siyang kilala bilang banal na magnanakaw at kasamang ipinako sa tabi ng Panginoon. Noong kinugot niya ng isa pang ladron si Jesucristo, sinaway niya ito. Kasunod ay sinabing, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Sumagot ang Panginoon, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Paglaon ay kinilalang Santo si Dimas ng Simbahang Katolika. San Dimas Penitente, Ipanalangin mo kami.
San Longinos, ang sundalong Romano na tumusok sa tagiliran ni Jesus habang nakapako sa krus upang malaman kung tunay ngang pumanaw na ang Panginoon. Mula sa sugat na iyon ng Panginoon ay tumulo ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalo. Matapos ang ganapang ito, ay tinalikuran niya ang pagiging kawani ni Pilato at naging disipulo ni Jesus. San Longinos, Ipanalangin mo kami. San Cleopas, asawa ni Santa Maria Cleofe, ama ni San Judas Tadeo Apostol at Santiago Menor Apostol, isa sa mga sumubaybay sa pasyon ng Panginoon at nagsabing, isang propeta makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Noong gabi ng muling pagkabuhay, isa siya sa 2 disipulo na nakasumpong kay Jesus sa daan patungong Emmaus. San Cleopas, Ipanalangin mo kami. Jesus autem responsum San Jose Barsabas Justo, isang masugid na tagasunod ng Panginoon at kilala bilang matuwid. Naging kasakasama siya ng mga apostol mula nang binyaga ni San Juan Bautista si Jesucristo hanggang sa iniakyat siya sa kalangitan. Bagamat hindi nabunot na kahaliling apostol para sa naiwang tungkulin ni Judas Iscariote, ay nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at naging obispo. San Jose Barsabas Justo, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, mga kababaihang disipulo at tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Disipulong Susana, isa sa mga kababaihang disipulo na binanggit ni San Lucas Evangelista. Hindi matatawaran ang kanyang pakibahagi sa mga gawain ni Jesus, bagamat wala sa hanay ng mga santa. Siya'y nagkaroon ng isang malubhang karamdaman na pinagaling ng Panginoon. Dahil sa kaganapang ito'y ibinigay niya ang kanyang kayamanan para sa pangangailangan ni Jesus at ng mga apostol. Disipulong Susana, Kalingain mo kami. Santa Marta, kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, na pawang mga mabuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ay madalas tumuloy ang Panginoon, kung saan siya ay minsang pinagsabihan ng, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. At hinikayat ni Jesus na kanyang tularan ang kapatid na makinig sa kanya. Siya ay naging masugid na disipulo. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, kaibigan at tagasunod ni Jesucristo, kapatid ni San Lazaro at Santa Marta. Siya ang babaeng nagpahid ng pabango sa ulo ng Panginoon. Kasunod noon ay binuhusan niya ng magpabangong nardo ang mga paa ni Jesus at pinahiran gamit ang kanyang buhok. Sinitas siya ni Judas sa di umano'y pagsasayang, ngunit pinayagan ni Jesus bilang handog at tanda ng napipinto niyang paglilipin. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami.
Santa Maria ni Juan Marcos, ina ni San Marcos Evangelista, na kilala rin bilang Juan Marcos. Siya ang nagbukas ng tahanan para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga apostol at disipulo ni Jesus. Ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika, ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kaniyang tahanan. Isa siya sa mga nagsilbi kay Jesus nang siya ay manirahan sa Jerusalem. Santa Maria ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. Santa Juana ni Cusa, asawa ng mataas na opisyal at katiwala ni Haring Herodes. Siya ay kasama ni Susana at Santa Maria Magdalena na pinagaling ni Jesucristo noong nagkasakit dahil sa masasamang espiritu. Ibinahagi niya ang kanyang yaman para tumustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana ni Cusa, Ipanalangin mo kami. Santa Veronica, ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan ng krus na nag-alay ng birang upang ipahid sa mukha ni Jesus. Ang pangalan ng Santa ay hango sa mga salitang Latin na Vera at Griegong Ekon na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling lathala na ang tunay niyang pangalan ay Serafia, asawa ni Seraf. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi, mga tagpo ng ministeryo at pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus. Ang kauna-unahang bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Matapos napagsagan si San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, lumapit si Jesus sa kanya. Nagpabinyag at nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo, gaya ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika, "Narito ang bugtong kong anak, na lubos kong kinalulugdan." ang padulukso kay Jesus. Ang Ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma. Si Jesus ay tinukso ng dyablo na sinisimbolo ng ahas. Sumagot si Jesus, sinabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Nang magkagayon, sinabi din niyang, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran." ang sermon sa mundo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok ng Galilea at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at tinuruan sila. Isa sa kanyang mga sinabi, "Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusi at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin." La Vocación. Pagtawag ni Jesus kay San Mateo. Habang si Jesus ay naglalakad,
Nakita niya ang tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin," at siya ay kaagad na tumayo. Ang pakikisalo ay pinuna ng mga Pariseo, kaya sinabi ng Panginoon, "Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Ang kasalan sa Kana. Inanyayahan ng Panginoon at kanyang mga apostol sa isang kasalan sa Kana ng Galilea. Naroon din ang mahal na birhen. Nang magkulang ang alak, ay sinabi agad ito ng ina ni Jesus sa kanya. Doon ay pinapuno ng tubig ang 6 na tapayang bato na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Ang laman ay himalang naging anak. Ito ang kauna-unahang himala. Jesus y Nicodemo, ang lihim na pag-uusap. Isang gabi ay pumunta ang Pariseyong Nicodemo kay Jesus. Siya ay pinuno ng mga Hudyo na naniniwala sa Panginoon. Sa kanya ay ipinahayag ang katagang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, bagkus ay mabubuhay ng walang hanggan. Ganda ng gaya ko. Dami po. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Umalis si Jesus sa Judea at muling bumalik sa Galilea dahil nabalitaan ng mga Pariseo ang kaniyang ginagawa. Dumaan siya sa Samaria at sa balon ni Jacob at nakatagpo ang isang babaeng Samaritana. Sa kanya ay sinabi, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman." Pagsagip ni Jesucristo kay Pedro. Nang lumalakad sa ibabaw ng dagat ang Panginoon, ninais din ni Apostol Pedro na makalapit siya sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon, "Halika." Lumakas ang hangin at lumubog ang apostol. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay. "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, ay sinamba siya ng mga alagad. Ang pagpapakain ni Jesus sa marami. Nang pumanaw si Juan Bautista, ay umalis si Jesus sa Judea. Nakarating siya sa pampang na malapit sa Betsaida. Nakita niya ang maraming tao. Nagsabi ang mga alagad na nagugutom sila. Tangan ang 5 tinapay at 2 isda, ay tumingala ang Panginoon sa langit at binasbasan ang mga iyon. Nakakain ang 5,000 at lumabis pa sa 12 kami ang mga tinapay na hinati. The Transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Isang gabi ay isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan sa bundok Tabor. Doon ay nagliwanag ang kanyang mukha gaya ng araw. Pumuti ang mga damit na parang ilaw.
Nagpakita din sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Kasunod noon ay isang maliwanag na ulap ang nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulubo. Makinig kayo sa kanya." Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong ipinanganak na bulag. Nakita ng Panginoon ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagsilang. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay pinanganak na bulag." Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos." Ang pagdalaw ni Jesus sa Betania. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Jesus, pumasok siya sa Betania. Tinanggap siya ni Marta at nag-abala. Naupo naman sa paanan ng Panginoon si Maria at nakinig sa kanya. Sinabi sa kanya, "Marta, Marta, nag-aalala ka at nababanggabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya." Ang mabuting pastor. Ang tagpo ng pangangaral sa nawala at natagpukang tupa ay isinalaysay ni San Juan Lucas Evangelista. Nang lumapit ang mga maniningil ng buwis sa kanya upang makinig, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, "May 100 tupa ang nawala, ang isa, hanapin ang nawawalang tupa. Makigalak sapagkat natagpuan na ang nawalang tupa. Magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi." Inihayag ni Jesus ang sarili kay Marta. Nang bumalik si Jesus sa Betania, agad siyang sinalubong ni Marta at sinabi, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." Tugon sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay." Sumagot si Marta na siya'y sumasampalataya at tinawag ang kapatid niyang si Maria. Binuhay ni Jesus si Lazaro. Si Jesus ay lubhang nabagabag nang malaman ang pagpanaw ni Lazaro. Agad siyang pumunta sa libingan at pinatanggal niya ang bato. Tumanggi noong una si Marta dahil 4 na araw na ang bangkay at baka nangangamoy na iyon. Tumingin ang Panginoon sa itaas at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. Lazaro, lumabas ka." At siya nga ay bumangon. Ang pagpapahid ng pabango ni Maria ng Betania. Habang nasa hapunan ang Panginoon sa Betania, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango na galing sa katas ng nardo. Ibinuhos niya iyon sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Napuno ang buong bahay ng halimuyak, ngunit pinuna ni Judas ang pag-aksaya. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyo siya. Hayaan niyong ilaan niya ito
para sa araw ng aking libing. Pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinadala ng mga tao sa Panginoon ang maliliit na bata, ngunit sinuway sila ng mga apostol. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon." At sa kanya sila binasbasan. Ikaapat na bahagi, ang pasyon ng Panginoong Jesucristo. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. At sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y ay kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin." Sinabi din ng Panginoon na darating ang araw na magkakampo sa paligid ang mga kaaway. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang mabalitaan ng maraming tao na ang Panginoon ay darating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palaspas ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa Kanya. Sumisigaw sila, "Hosana! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon, gaya ng nasusulat. Talinghaga ng puno ng higos. Sa di kalayuan ay natanaw ni Jesus ang isang puno ng higos na maraming dahon. Hindi pa panahon ng pamumunga at wala siyang nakita. Sinabi niya sa puno, "Mula ngayon wala nang makakain pa ng bunga mula sa iyo." Kung paano nalalaman ng mga alagad ang paparating na tag-init dahil sa puno, nais ng Panginoon maging pamilyar din sila sa kanyang mga salita at pagbabalik. Si Jesus ay hinanap ng mga Griego. Ilan sa mga Griego ay umahon sa damo ni Jesucristo. Lumapit sila kay San Felipe at sinabing nais makita ang Panginoon. Kagad naman siyang lumapit kay San Andres. Tinugon sila ni Jesucristo at sinabing, "Dumating na ang oras upang maluwalhati ang anak ng tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapag ako ay maitaas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin."
Pumasok ang Panginoon sa templo at nakita ang hindi inaasahan. Kaagad niyang itinaboy ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Binaliktad niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi ni Jesucristo sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin, ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang pamamaalam. Sa pasyong mahal ay ipinakita ang paggalang ng Panginoon sa ina. Noong umaga ng Huwebes, si Jesus ay gumayak at nagpaalam na, tumatangis, kakwana, bubunto-buntong hininga, dibdib ay kakaba-kaba, at nagpaalam pagdaka si Jesus sa Birheng Ina. Niyakap na nga si Jesus niyong inang nalulubos, luha sa matay na nanagos, at saka siyang nanao 10 mga disipulos. Ang paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Bago magpista ng Paskwa, tumindig ang Panginoon sa mga apostol. Siya'y kumuha ng sanktuarya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nagsalig siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sinabi ni Jesus kay Pedro na nauna, ang ginagawa ko'y hindi mo ba nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Ang huling hapunan. Bilang paggulita sa pista ng Paskwa ayon sa batas ni Moises at sa kagustuhan ng Panginoon na itatag ang sakramento ng banal na Eucharistia. Naghapunan siya kasama ang mga apostol. Kanya ding sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin. Ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo, kasama sina Pedro, Tiago at Juan, napuno ng pagkamagabag ang Panginoon. Nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang mga alagad at siya'y nagwika, Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. La Traición, ang pagkakanulo kay Jesus. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote na kasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay pagkakanulo mo ang anak ng tao? Hindi na laban si Jesucristo at
nagpaubaya. Ang pagtakip. Matapos ipagkanulo ni Judas si Jesus, ay kaagad na dinakip siya ng mga kawal. Mabilis silang bumilos, ngunit iniwasang mag-ingay upang hindi mapuna ng mga nasa malapit. Sa iglap ng mga kaganapan, ay biglang bumunot ng tabak si Pedro at tinaga ang isa sa mga kawal. Winika ni Jesus na isalo mo yaong tabak sapagkat ang gumagamit ng tabak sa tabak din mamamatay. Jesus kautibo, sa pagninilay ng pagdakip, ito ang banal na imahen ng Panginoong Hesukristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwan sa Kanya ng mga alagad. Hindi siya sumalungat sa takda ng mga kaganapan ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas. Tuwa-tuwa ako sa 365. Jesus ante Anas. Dinala ang Panginoon sa mga saserdote at unang dinala kay Anas. Sinasabi rin dito ay binigkas ni Jesucristo ang nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo, kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Inyong tanungin ang nakinig, sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Si Coach Gala, Jesus ante Caiphas. Nagpatuloy ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caiphas. Sumagot si Jesucristo, tunay nga ang sinabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan. Agad na winarak ni Caiphas ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapastanganan. Ang pagtatuwa. Makatlong ulit na itinatuwa ni Apostol Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagtilawok ng manok bilang katuparan ng mga naunang hula ni Jesus. Habang sila ay naghahapunan kung saan sinabi niyang, bago tumilawok ang tangkang ngayong gabi, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala. Nang magalag nga iyon, napatakbo ang abang disipulo ang lumuha ng may puot at pagsisisi. La Escrutinio, ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Mula kay Caiphas, dinala ang Panginoon sa palasyo ng gobernador. Pinapasok siya sa loob at
tinanong ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi siya sumagot sa mga paratang ng mga namamahalang pari. Nang malaman na mula siya sa Galilea, kaagad pinadala ni Pilato ang Panginoon kay Herodes na nasa Jerusalem. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Kapag kuwan ay iniharap ang Panginoon sa sala ni Herodes, tuwang-tuwa ang hari nang makita si Jesus sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakita ng ilang himalang ginawa niya. Marami siyang itinanong sa Panginoon, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at pinabalik na lamang kay Pilato dahil doon gumagawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paghulika ay kinakailangang may isang palalayain. Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nilang, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinilaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang pinagupit sa mga kawal. Paghampas kay Jesus na nakagapos sa nagiging bato. Sa pasyong mahal sinalaysay, ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina. Hinuhubaran ng iba itong poong walang sala, walang kipot nagpapatag. Iginapos na Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang toto, mahigit na 5,000, natagos hanggang buto. Ang nakahahabag na tagpo ay kinalami bilang ika-6 na estasyon sa daan ng krus. Jesus desmayado. Ang pagkalugmok ng Panginoon sa sahig ay sadyang nakahahabag at katawan niya ay nanlulupaypay. Sa pasyong mahal ay sinabi, lakas na di mamagkano ang paghampas nilang ito, at doon ibinubunto galit niyong mga nilong dito sa abang kordero. Tingi at nagsisitangis ang sanglangitang angheles. Halos ang mundo'y manginig ng malaking pagkahapis dito sa poong marikit. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretoryo. Ang Panginoon ay kanilang dinamitan at nang makapagtirintas ng isang koronang tinik, ay ipinutong nila ito sa kanya. Kapag kuwan, ay pinasimulan nilang pagpugayat siya. Mabuhay, hari ng mga Hudyo! Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod. Dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Jesus de la Pasiencia.
Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sumagot at umingi. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Muling nilabas ang Panginoon at sinabing inupo sa Gabata. Kapag duwan, ay natunghayan siya na puno ng pagtitiis at pasyensya. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Nang mag-iika-anim na oras, muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan. Nais nilang ilayo ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari liban kay Cesar." Kapandaka ay ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. Jesus sentensyado, ang banal na imahe ng Panginoon na nakatuon sa hinatulang Jesucristo. Sa aklat ni San Juan, ay sinabing ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya ay ipako sa krus. Kapag buwan sa pasyong mahal, ay winika ni Pilato, ang hatol ko't sentensya ukol sa kanyang sala ay sa krus na iparipa. Ipako kapag kara, dalawang kamay at paa, at beredikto ay kanyang tinanggap. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus sa pasyong mahal ay magugunitang winika nang mabasa ng matapos iyong sentensya kay Jesus. Iniatang na ang krus sa lupay humahali-halo. Ano pat yaong si Jesus nang maatangang matapos ay niyakap na ang krus. Ang nakakalungkot na tagpo ay ibinahagi din sa namimighating pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon, habang yakap ang krus, ay hinalikan ito ng 3 ulit. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at siya'y inilabas sa pretoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na pook ng bungo na sa wikang Hebreo ay Golgotha. Sa pasyong mahal ay winika ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng taripa at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Maawa ka sa amin.
Simon Sireneo kay Jesus. Noong nanghihina na ang Panginoon, ay nakita ang isang nagdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Cirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid at ama nila Alejandro at ni Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simong pagdadala kahit hindi nalaod siya. Kundi rin iginilhawa ni Jesus na poong Ama sa malaking hirap niya. Ang pagpahid ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kanyang tangan na bebo. Sa pasyong mahal ay binika, ipinahid kapag daka, birang niyang daladala. Loob ay kakabakaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kapara. Lalapit ang mga nay. Nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. At ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalang hati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit humarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Ang tagpong ito ay ang ikasyam na istasyon sa daan ng krus." Paghuhubad kay Jesus. Nang narating na ni Jesus ang bundok ng Kalbaryo, siya ay nilubaran ng damit ng mga sundalong Romano. Sa pasyong mahal ay isinalaysay ang mahapding takbo. At dito nga sa paghubad, niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng angka sa di kaswang hirap sa pagpaknit niya sa sulat. Ang paghubad ni Jesus ang ikasampung istasyon ng tradisyonal na Via Crucis. Jesus de las Penas. Tigis na matitikapi ng mga sugat, sa pasyong mahal ay sinabi, "Itong korderong marikit, walang libot, walang ibig, nagbabaka at nagtitiis." Kasunod nito, isinaan ng nabibigating pasyon ng pagtaon na siya ay malupit na ibinagsak habang tinutuya ng makapangyarihang hari, ihahana na namin ang iyong trono. Kapag kuwan, inilagay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa krus.
La Exaltation, ang pag-aangat ng krus. Nang mailapat na ang Panginoong Jesucristo sa krus, ay kaagad na hinanda ang pagtatayo. Magugunita sa pasyong mahal ay sinabi, ay ano'y sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus ay ang mga linok-loob. Ibinangon na ang krus at kanilang itinulos. Sila ay may laang hukay, kanilang patitirikan. Ang krus ay iniuumang at kinadyo kapag kuwan, saka biglang initiwan. Eke Mater Tua, si Maria at Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang makadurog pusong takpo ay 12 estasyon sa daan ng krus. Ang pagpapainom kay Jesus ng suka sa espongha. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam ni Jesus na tapos na ang misyon at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Tumakbo agad at sinausaw ng isang sundalo ang espongha sa maasim na anak na may halong apdo. Ikinabit sa sanga at inilapit sa bibig ni Jesucristo. Si Jesus sa Kalbaryo. Ang maluktok ng paghihirap ay malapit na magwakas. Tumanghod ang mga sundalo kung darating si Elias upang siya'y iligtas. Sa Kalbaryo ng Panginoong Jesucristo ay katuparan ng sakripisyong tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pasyong mahal ay malungkot ay sinalaysay, naging sakit at nalita, hirap na walang kamukha, at nakusa kalipa. Consumatum est ang wika. Santisimo Cristo, ang imahe ng kabanal-banalang Jesucristo sa kaniyang pagpanaw. Sa aklat ni Isaías ay winika, ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Katulad ng mga taong kanya, ibinigay ni Jesucristo ang buhay niya, nagdusa siya at hiniling sa Diyos na patawarin ang mga nagkakasala.
kay Jesus mula sa krus. Pagpanaw ng Panginoon, si Jose na taga Arimatea ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya'y pinahintulutan. Kaya't siya'y pumunta sa bundok upang ihimlay ang banal na katawan. Dumating din si Nicodemo na may dalang pinaghalong mira at mga aloe. Halos 100 libra ang timbang. Kapag buwan, ibinaba nila ang bangkay ni Jesus. Palabas pa lang. La Pieta. Sa pasyong mahal ay winika, kinalong kapag karaka si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis sabihin pa at pagbubuntong hininga ng kanyang kaluluwa. Ang madamdaming tagpo ay halos ikawarat ng dibdib ng ina sa anak niyang naghirap na walang katulad. Ang lilawan mula sa araw, alindog ng buwan, at liwanag ng mga bituin ay napalitan ng dilim ng kasakitan. Virgen de las Angustias. Sa pagninilay ng kinasakitan ng mahal na Birhen na napupuno ng pagbighati, tanga niya koronang tinig at ang mga pamong nagdulot ng sakit sa anak niyang Panginoon natin. Ito ay tanda ng pagluluksa ng sambayanan at lahat ng mga tagasunod at disipulo ni Jesucristo. Angusya ang pagdadamhati na sinasapitan ng tagapagligtas para lamang sa katuparan ng ating kaligtasan. Si Magdalena sa paanan ng krus. Nang maibaba na ang Panginoon mula sa krus, ay dumulog kapag karaka si Santa Maria Magdalena, tumatangis at nananambitan. Sa pasyong mahal ay winika niya, O Maestro, kaluluwa ko at buhay, anong aking naging asal kung ikaw ay di matingnan, na kung lisanin mo kami, puspos ng pagkaduhagi, sino kaya ang kakampi, magtatanggol na parati, ng buhay ko sa bumburi.
Pag-ibig kay Kristo. Ang salaysay ng pag-ibig sa namimighating pasyon ng ating Panginoon ay ipinagpapatuloy. Naglakad ang tagasunod patungo sa libingan. Tanga nila ang banal na katawan ng Panginoon. Umaawit ang lahat ng salmo. Pagdating sa halamanan na may bakong ukit na yungit, ay marahang inihiga si Jesucristo. Nagmasinla lamang ang mahal na ina sa ulunan para sa huling sulyap. Ikalimang bahagi, ang banal na prosesyon ng paglilibing sa Panginoon. San Nicodemo, ang Pariseo ay isang lihim na disipulo ng Panginoon. Kahit kasapi ng mga Sanhedrin, siya ay kabilang sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na may 70 kasapi. Mahigpit at pasimple niyang tinutulan ang paglilinis kay Jesucristo. Noong pumanaw na ang Panginoon, ay kasama niya si San Jose de Arimatea sa paglilibing. Mas kilalang naghandog ng pabangong mira at aloe. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Jove, ina ng Judas Tadeo at Santiago Menor Apostol, nakilala ding ako sa mga ebanghelyo. Siya ang imahe ni Santa Maria ng Judea na nagdadambana sa mga disipulo bilang ina ng mga abang apostol. Isa din siyang masugid na tagasunod ng Panginoon. Kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinaglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, ang ikalawang imahen ni Santa Maria ng Judea ay itinatampok bilang asawa ni Cleophas at sinasabing kamag-anak ng mahal na Birheng Maria. Sinabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng kalbaryo ng Panginoon sa krus. Ayon sa tradisyon, siya ang nakatagpo sa bangkay ni Judas Iscariote, kaya't simbolo niya ang lubid at supot ng mga pirasong tila. Santa Maria Cleofe, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kilala siyang ina ni San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasi sa di kalayuan noong pinapako at pumanaw si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo na wala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamanya para pabaguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang isa sa kababalihang disipulo mula sa bayan ng Magdala. Hindi siya ang makasalanang babae na tinangkang batuhin ng mga tao
dahil sa kasalanan. Bagkus ay kasama ni Susana at Santa Juana ni Pusa na pinagaling ng Panginoon. Pinalaya sa kanyang katawan ang 7 demonyo. Ayon kay San Juan Apostol, sa kanya unang nagpakita si Jesus nang muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Santo Entierro, nangangahulugang banal na libing sa wikang Kastila. Sa pagninilay ay naihatid na sa uling hantungan ang Panginoon. Ngunit ang mga pangako ng kaligtasan ay magaganap pa lamang. Sa pasyong mahal ay winika. Nang sila nga'y dumating dito sa mahal na libing, ay ibinaba ng kambing ang katawang malulingning nitong sumabog sa atin. Binuhat at sinahuhay at sa kanila tinakpan ng takip na nalalaan. Batong marmol ay ang pangalan, sadyang malinis-linisan. Nuestro Padre Jesus del San Entierro, Maawa ka sa amin. Wow, very good si Aaron ah. May number. Recording. San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome, at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Sa pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Nanatili din siya sa paanan ng krus kasama ang mahal na Birhen. Sa kanya, inihabilin ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, Ipanalangin mo kami.
Virgen de la Soledad, nalulumbay na ina ng Panginoong Jesus. Sa panahong ito ay naganap na ang huling 4 na hapis ng mahal na Birhen. Nasilayan niya si Jesus na buhat ang krus, ang pagpapako, ang pagbaba mula sa krus, at ang paglibing. Tunay na dinurog ito ang kamalayan ng ina. Sa malaking dusa, puso ng inang nanlulumo ay natunaw. Anak niyang si Jesucristo, napako ng totoo at inlibing dahil sa mga pangako ng kaligtasan. Virgen de la Soledad, ipanalangin mo kami.